Ayan o, kupal o. Ang ina mo. Ayan. Ayan. Trending po ngayon ang video na yan kung saan ay kitang-kita itong dating pulis na si Willie Gonzales na nambatok at nagkasapa ng baril at medyo parang nanutok pa ng baril at handa nang magpaputok nung kanyang paghinto dito sa siklista na kanyang argumento or nakaaway sa kalsada. So, ito po ang sinabi nitong Willie Gonzales patungkol po dyan sa video na yan. Panoorin po ninyo. Sir, hindi na lang, may mensahe po ba kayo sa publiko? Kasi kayo ngayon yung parang nagiging, opo. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot-dulo. Marami kaagad magko-comment. Nakita na kasal. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo na vloggers. Yun lang po yung pinakiusap ko na sa mga vloggers niya. Kasi kawawa naman yung mga anak ko, mga kapamilya ko. Parang asama-sama akong tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talagang dumipesa lang din. Pero hindi ko na masabi po lahat. So sana daw maging responsable yung mga vlogger sa pagbibigay ng komento patungkol po dito sa video na ito. So ngayon po ako'y napa-vlog, medyo hindi maganda ang ating pakiramdam kaya maghapon tayong walang vlog at mga re-upload po ang ating binigay na mga video kanina sa ating FB page. Naisip ko na kailangan ko tong bigyan ng reaksyon ng naayon sa kung ano ang facts at kung ano ang napanood natin dito sa video na ito. So, dito sa video na ito na nag-trending, na talagang kalat na kalat po ngayon, kitang-kita ang paghinto nitong kotse ni Willie Gonzales at medyo kinabig niya ng kaunti yung siklista. And then, bumaba siya, at yung siklista naman nakahawak lang sa kanyang bisikleta. Tapos etong si Willie Gonzales ay gigil na binatukan at saka kinasa ang baril at ready to fire na Talagang eto kung hindi tingin ko nakapagpigil etong si Willie Gonzales ay baka meron na pong bumulagta na siklista diyan sa Quezon City. So ngayon po, sa ating napanood na video, ang panawagan nitong si Willie Gonzales ay maging responsable daw po ang mga vlogger sa pagbibigay ng komento. Ako, magiging responsable po akong vlogger dito. Hindi ko mumurahin ng mga yan. Hindi ko mumurahin yung mga yan kahit na nakakabuisit. Kahit na po nakakagigil makapanood ng mga ganitong video na ginagamitan ng dahas, ginagamitan ng kapangyarihan at ginagamitan po ng paglalabas ng baril, pananakot ang isang kaawa-awang siklista. So ngayon po, yung ating pagiging responsable na vlogger, paiirali natin. Wala kayong maririnig na mura dito. Hindi ko pagsasabihan ng mga kung ano-anong mga mura. Hindi po kayo makakarinig sa akin ng kahit anong salita na pagmumura. Ngayon po, eto na. Nanawagan siya na sana ay maging responsable daw po ang mga vlogger sa pagbibigay ng komento. Ngayon ibalik natin sa kanya. Bago ka bigyan ng permiso na ikay magkaroon ng pag-aari na isang baril at ikaw ay magkaroon ng permiso
na ikaw ay makapagdala ng baril, kailangan mong umattend ng napakaraming mga kung ano-anong training, orientation. Kailangan mo nga umattend ng mga meeting para talagang ikaw ay maging isang responsableng gun owner. Kasi wag na lang kami, ako na lang. Ako bilang isang vlogger, magbabase lang ako sa kung ano ang aking nakita na panood. Kung ano ang nakita ko sa mga video na aking bibigyan ng reaksyon. So ngayon, napakadali pong maging responsableng vlogger. Pero ang tingin ko na isang mahirap ay maging isang responsableng gun owner. Ang baril ay ginagamit po for self-defense. Ngayon, doon ba sa nakita nating video, nakita ba natin na nanganib ang buhay nitong, hindi nga pala ako pwedeng magmura, nitong mokong na to, mokong na lang. Nakita ba natin siyang nanganib ang kanyang buhay? Wala. Ngayon sasabihin niya, hindi niyo naman alam kung anong pinagsimulan, hindi niyo naman napanood kung ano ang buong pangyayari. Okay, sige, sabihin na natin na itong si Mr. Cyclist, ay kinat siya, yun na mga pwedeng mangyari, kinat siya. Ngayon siya na pabiglang preno, kaya siya nagalit. Or, pwede rin na siya ay natagis, kunwari natagis nung handlebar, natama ng kanyang side mirror, nasira. Diba? May mga ganyan. Pwedeng mangyari yan. Nangyayari yan. Diba? Bilang isang driver na katulad ko, nangyayari yan. Nakakakita tayo ng mga ganyang pangyayari. Pero wala tayong nakita na ganyang pangyayari na dahil lamang sa mga simpleng altercation o simpleng tensyon sa kalsada, ay meron na maglalabas ng baril. Napakabihira po niyan. Ngayon, nakakaawa daw si Mr. Cyclist. Oo nga't hindi namin nakita ang buong picture ng pangyayari, pero yung pinagkatapusan, pwede bang ma-justify nung pinagkatapusan na yon na talagang lumabas, kinasa ang baril at nanutok para gawin mo yun? Diba? Isang dapat na katakot-takot na threat sa buhay mo ang dapat na nangyari bago ka gumamit ng iyong self-defense. Pero hindi. Naawa siya sa kanyang mga anak. Naawa siya sa kanyang mga kapamilya. Pero siya ba, naawa ba siya doon sa siklista? Kung sakaling yan ay tumimbuang at nawala ng buhay, paano kung meron niyang anak, meron niyang asawa, may binubuhay na pamilya? Yan ang napakahirap na sitwasyon ni Mr. Cyclist. Kung siya ay tumimbuang doon sa kalsada na yun at ngayon ay pinaglalamayan na, masasabi pa ba natin dito kaya Mr. Willie Gonzales, masasabi pa ba niya, kawawa naman yung pamilya ko, kawawa naman yung mga kaanak ko, parang napakasama kong tao? So, ibig sabihin, kabutihang loob yung ginawa mo ba na yun? Diba, buti na nga lang may nakapag-video. Paano kung walang nakapag-video nito? Paano kung wala po nakapag-video? Napakahirap na sitwasyon ngayon ni Mr. Cyclist. Napakahirap. Nakakabahala para sa isang simpleng tao na meron kang makaka-encounter na bigla na lang maglalabas ng baril at tututukan kakasahan ka. Dahil lamang sa napakasimpleng pagtatalo sa kalsada. Diba? Yan po ang isa sa pinakamahirap na maging gun owner. Lalo na kung ikay responsable. Etong pinapakita na ito nitong si Mr. Willie Gonzales ay pagiging irresponsableng gun owner. Pagiging isang tao na gumagamit ng dahas para manakot kapag siya ay naramdaman niya na medyo nanganganib ang kanyang buhay. Tingin ko hindi manganganib ang buhay mo. Bike lang ang dala niyan eh.
Buti sana kung bulldozer ang dala niyan. Kung piso ang dala niyan. Bako dala niyan, di ba? Para masabing nanganib ang buhay mo. Para gawin mo yan. Totoo, hindi namin nakita ang pinagsimulan. Wala kaming pake doon sa pinagsimulan. Kung ano ang nangyari, kung bakit ka naglabas ng baril at kung bakit mo kinasa at muntik na itong paputukin. Wala kaming pake dyan sa kung ano man ang pinagsimulan yan. Nakita namin kung ano ang ending. At ang ending niyan, naging irresponsible ka na gun owner. Buti na lamang at nirevoke ang license o binawi na yung firearms na yan. Dating pulis. Di ba nito pong mga nakaraang araw, hindi ko lang binablog, pero ako'y nababahala din po kasi nakikita ko sa mga balita, o yung nangyari kay Jemboy, dyan sa Nabotas, yung nangyari doon sa Nambatok na yung nanutok din ng baril. Tapos meron pang isa, yung yung mga pulis na parang nang raid pero kinuha lang daw yung benta ng yung benta ng computer shop. Yung isang toneladang pinagbabawal na gamot, di ba na? Puro pulis ang na-involve diyan. Ngayon po, ex-pulis. Ex-pulis po. Alam ko po maraming pulis na matino. Ako meron po akong kamag-anak na pulis. Hanggang ngayon, nasa serbisyo. Matino. Magaling. Meron akong inaanak. Pulis. Magaling. Maayos. Magtrabaho. Kagagraduate lang. Siguro mga 2 years pa lang sa service o 3 years pa lang sa service. Magaling. Maayos magtrabaho. Inaanak ko Inaanak ko sa kasal. Pulis. Maayos po. Napakarami kong nakakasamang mga pulis. Sila Sir Marjo, sila Sir Villaruel. Naging tagaluto pa nga ako ng mga pulis dati. Ako po'y malapit ang aking puso. Malapit po ako sa mga pulis dahil ako po ay gusto ko na yung mga bayani ba? Parang sila yung mga boy na bayani, parang sila yung mga superhero natin ngayon. Yun ang tingin ko sa kanila. Kanya-kanya namang pagtingin yan Yun ang tingin ko sa kanila. Gusto ko, nakakapagbigay din ako kahit papaano ng tulong sa kanila. Pagluluto noon. Nagtrabaho ko kahit mababa sahod. Nagtrabaho ko sa isang police station, tagaluto. Gusto ko na makagante ng kabutihan sa ating mga kapulisan. Kaya ako pumalapit ang kalooban ko sa mga pulis. Kung ako lang din, nakatapos ng pag-aaral, kung nabigyan ako ng pagkakataon na makapagpulis, baka nagpulis na lang din ako ngayon. Pero siguro hindi aabot sa punto na kapag kahit anong init ng ulo ko, ay maglalabas ako ng baril at tatakutin ko ang nakatalo ko. Para overkill lang nangyari. Parang masyadong dinaan sa lakas. Pananakot, intimidation. Galawang Tebes? Parang galawang Tebes di ba? Sana po mabigyan ng leksyon itong Mr. Willie Gonzales na to. Sana itong Willie Gonzales na ito ay pagbayaran niya ang lahat ng nangyari na yan. At sana si Mr. Cyclist, maraming sumusuporta sa'yo. Maraming susuporta sa'yo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba para sa kaligtasan ng iyong pamilya dahil kapag ito'y pinalagpas mo, pwedeng mangyari to sa kapwa mo Pilipino. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito. Ingat po kayong lahat, nasa mang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you, God bless us all. Pilipinas, God first and God bless. God bless the Philippines. Sana hipuin ng ating Panginoon ang mga puso't damdamin ng mga ganitong tao na madaling magalit. Bye-bye po. Salamat.